Sa mapagpalang umaga po, kami po'y magsisimula na sa aming presentasyon. Isang araw, nagwagi ang grupo ng mga Israelita. Nang dahil dito, ibinigay ni Moises ang isa sa mga lupain na kanilang nasamsam at kanyang sinabi. Alang tinta to. O Ruben, ibibigay ko sa iyo ang lupang ito. Tandaan ng iyong pagkapangani at pagkapanalo. Maraming salamat po, mahal na pinuno. At lumisan na si Ruben. Parang bumboy na nagpapahulugan yung Ruben. Habang tumatagal, sa kasamaang palad, si Ruben ay gumagawa ng mga hindi nakakaayong bagay, katulad na lamang ng pag-iinom at Ay, ballpen ka dyan. Ay, bay, ano makakain? Sige, Ruben. Sige, anak. Saan ka ba nang galing? Wala nang marami sa habang si nanay ay nag-aayos ng pagkain, tumitingin si Ruben nang may pagnanasa sa kanyang sariling ina. Patay ka. Apa yung God's plan? Anak, may problema ba? Lumiwas lang ng tingin si Ruben at patuloy pa rin sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain, sa pagtagal ng panahon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakagawa si Ruben ng pinakamalaking kasalanan sa kanilang pamilya. Dahilan upang isumpat palayasin siya ng sarili niyang amang si Jacob. Ganito ang kanyang sinabi. O Ruben, aking panganay. Ano pumasok sa isipan mo at nagawa mong pag nasaan ang iyong... Ako, tama na yan. Tinatakol kita at sinusumpa. Mula ngayon, sinusumpa kita. Pagkatapos noon, umalis si Ruben sa kanilang tahanan. Dumating ang ilang mga taon, mga ilang araw, at inabot din ng ilang taon bago lumapit si Ruben sa Panginoon ng may pagpapakumbaba. Ganito ang kanyang sinabi. O Panginoon, ako po'y humingi ng tawad. Patawarin mo nawa ang aking mga ginawa. Alam kong ako hindi karapat-dapat, Panginoon. Pinapatawad na kita, Ruben. Pinuputol ko lang ang sumpang ibinigay sa iyo ni Jacob. Ang dahil sa iyong mga nagawang kasalanan. Simula ngayon, ikay akin at ako'y sumasa iyo. At natapos ng manalangin si Ruben. Ipinapakita lamang po na sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating magpakumbaba o ibaba ang ating sarili sa Diyos. Dahil laging pangako ng Diyos na siya ay narito para sa atin kahit na pinakamalaking kasalanan pa ang ating nagawa sa mata ng tao. Dahil tayo ay tinuturuan ng Diyos na sumunod sa Kanya at ituturo niya sa atin ang tamang daan, kaukol ang kabataang may mabuting pag-uugali at hindi matatawarang biyaya.